Alright, ¿cómo estás, mi amigo? Alright, Ricardo, Ricardo, before we go to the Singaporean Prime Minister, of course, medyo Trotsky yung ano natin, drama natin na like the idea that you may not be interested in conflict, but conflict will be interested in you, right? Which brings us back exactly. exactly to BBM, right? Like that's the Exacto. Exacto, exacto. So it is true that BBM is the most conflict avoidant president perhaps now, but the reality is conflict is coming to him and potentially on two different fronts. No, so no less than the Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. This is not Lee Kuan Yew. The father was medyo Yeah. Karen, he'll say everything. Pero itong anak niya, medyo okay siya. I mean, I know about it. I've dealt with them a lot. Itong generation of leaders of Singapore. Sabi niya, are you sure, referring to us Filipinos, you want to get into a fight when you will be the battleground? So, medyo parang bakery forum yung dating niya sa. But anyway, I mean, that was something. And I think it's quite a genuine fear being expressed by some of our neighbors here. And Singapore knows a lot because they deal with China a lot. But before we go to the Singapore part, let's talk about the domestic front part because potentially BBM's conflict avoidance is now facing a two-front conflict. Not war yet, thankfully, at least not in the West Philippine Sea yet. But ito at related yung dalawang front na yan kasi the common denominator is China, di ba? Ronald, sa tingin mo, handa si Marco? I mean, Marcos? I mean, what's going on here? ¿Qué It's about pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What's going on? it's about political and military strategy. Sabi mo nga, if you're confronting two fronts, no? Tanggalin mo yung isang front, no? At mag-focus ka doon sa main front. Ngayon, para tanggalin yung isang front, no? Either tapusin mo yung away diyan, no? Or makipag-settle ka, makipag-compromise ka. Kaso itong isang front mo, hindi naman ito yung mga compromising front eh. 'Di ba? Ito yung mga pag natalikod ka, sasaksakin ka sa likod. So ang gawin mo, tapusin mo na 'yan. No? Tapusin mo na yung away na 'yan para makapag-focus ka dun sa main front mo, no? The biggest navy in the world, the biggest armed forces in the world, no? The second biggest economy in the world, doon ka mag-focus. Pero hindi pwede na habang kaharap mo yung major front na yan, meron kang fifth column, di ba? Meron kang mga hindi mo alam na pagtalikod mo, sasaksakin ka sa likod. Di ba? Hindi pwede yun eh. Di ba? Kahit ikaw ay conflict averse, you have to settle this with finality. No? At dyan papasok yung ICC. No? You can use the ICC, no, para tapusin iyang panayam. Meron kang unique opportunity eh. Hindi na yan babalik yung opportunity na yan. No? Pag hindi mo yan ginamit, tapos kaharap mo itong major front, sa likod mo, sa tagiliran mo, meron kang may mga kapwa Pilipino ka na hindi malinaw yung loyalty at are out to get you. So tapusin mo na yan. If I were him, no? Para humarap dito. No? Para humarap dito. Ikalawa, Yeah. kung i-deconstruct natin yung away na yan, yung major front na yan, hindi naman tayo nakikipag-away eh. Very simple yung ating ginagawa. Meron tayong BRP Sierra Madre na bubulok, kinakalawang na barko na nandun sa loob ng ating EEZ. Alam ng China, hindi nila yan pwedeng pasabugin because it's an active vessel. Pwedeng i-invoke dyan yung Mutual Defense Treaty na ang China hindi pa handa. Hindi pa sila handa. Alam nila they're still a generation away militarily from the forces of the West. At yung mga Chinese, very pragmatic yan. No, hindi yan papasok sa away na hindi nila kayang ipanalo, no? Hindi Kaya nga katulad ni for Putin. Hindi katulad kaya nga ng mga Russians. kaya nga for a long while, yung Shao Enlai framework ang dominant foreign policy na nila. Let us outweigh the Americans. Let us outweigh the West. Huwag tayong bumunggo, baka mangyari sa atin nangyari sa Russia. You mean Deng Diba? Xiaoping, not Zhou Enlai. You Oh. think that, Well, well, Shao in a way, Enlai is Zhou the Enlai ideologue also, of yeah, Deng yeah. Xiaoping. Diba? Yan yung kwan. So, yung ginagawa natin, hindi yan papasabugin, hindi yan wawasakin ng China. Anong gagawin nila? Tatanggalan nila ng oxygen. Diba? Isa-swarm nila para hindi tayo makapasok. Para eventually, tayo na lang ang kusang umatras. Yun ang ginagawa nila. Hindi pwedeng isuko yan ni BBM. Ano magiging itsura niya sa Filipino people? Diba? Ano magiging itsura niya sa kanyang mga allies?
no? Kahit siya ay conflict averse, hindi niya pwedeng iwasan yan. Ano, the lines are drawn di ba? Yun yung Yun yung Or problema actually, ni... Ronald, maybe the lines are not drawn enough, and that's why we have to take a strong stance. I think China is not realizing we mean business here, that we're going to stand our ground and we're willing to risk it because hindi na tayo papayag na cheporahin tayo. And we have a leverage because the EDCA sites, we can give the Americans even more access close to Taiwan. Kaya sabi nga nung isang critic ng presidente, si Maharlika, anong tawag niya kay Bongbong? Kala ko si Malu. Kuting, di ba? Ang tawag niya kuting, di ba? Ibig sabihin harmless, di ba? Kailangan magpakita siya ng ngipin. Katulad ni speaker, di ba? Last week nagpakita ng ngipin, di ba? No, ipaglalaban ko. Baka yun na yung ngipin niya, yung mga numbers. Pwede sa kanyang ngipin. Pero ibig ko lang sabihin, no? Hindi tayo nakikipaggera, no? Very minimal yung ating efforts A small supply ship to supply BRP Sierra Madre kinakalawang, nabubulok na barko na naka-beach sa isang shoal, di ba? So, baka ang akala ng China, kaya nilang tanggalan ng oxygen para tayo na mismo ang kusang umatras. Baka yan yung sinasabi ni Lee Hsien Loong na kayo ba ay talagang pumapasok na sa gera? This is not war. This is very basic but at the same time, very fundamental. Ayaw nating ipakita sa ating mamamayan na yung ating mga sundalo doon hindi natin mapakain, hindi natin masuplayan. Noong lumalampas yung mga proposal, halimbawa, may mga politiko nagmamagaling, pinropose na magtayo tayo ng permanent structures with the help of the Americans. Anong sabi ng Coast Guard? Mali yan. Ayaw namin yan. Ayaw na. Hindi kailangan yan. Nung may nag-propose na again, mga politiko na nagmamagaling, magpasama tayo sa mga allies natin para ihatid yung supply ship sa BRP Sierra. Ano sabi ng Coast Guard? Hindi namin gagawin yan. Kaya namin gawin to on our own. Ganun ang tamang posisyon. Diba? Ganun ang tama. Of course, Ronald, our allies can be just over the horizon, just in case may escalate. Diba? Yung tinatawag na escalation domination. Of course, mas malakas ang China sa atin kung mag-escalate. That's why his allies should be there, pero just over the horizon. The fight should still be by us, no? And ako for me, bakit ang China ang nagdadrama dito This is just a tactical operational issue. It's not a big strategic issue, but pwede tayo bumawi through strategic decision. Like, of course, our stance is very nuanced on EDCA. It should not undermine our sovereignty, etc. But I think we should be brutal in a sense that if China threatens us, gusto niyan? Sige, all in na kami sa Japan and America, sa Taiwan. Lagot kayo sa amin. Bawi kami sa inyo sa Taiwan. Lagot kayo. I think Taiwan is even more important to China if you think about it. And I was talking about to former Admiral Ong. He was saying Taiwan is also important to us because kung sasakupin ng China ng Taiwan, kapitbahay natin isang higanteng isla. Taiwan is a big island compared dun sa mga maliliit na pinagawain sa West Philippines. So that's why, but that's the reason why I was asking you, Ronald, on the exit ramp, because I was thinking maybe he can pull off a Molotov-Ribbentrop pact with one side and then focus on the other side. But what you're saying, na Molotov cocktail na yung Molotov-Ribbentrop option. So this is it talaga. Well, kung ito ay isang simpleng labanan na ang kalaban mo ay pwedeng kausapin, no? Pwedeng kausapin, truce muna tayo, di ba? Dahil meron tayong mas malaking kalaban. Paano kung yung kausap mo hindi ganon? Diba? Paano yung kausap mo traidor? Paano kung yung kausap mo suportado ng iyong main front? Hindi ko sinasabi na sila ay wala tayong sinasabing ganun, Ronald. Hindi ko sinasabi na sila ay bayaran ng isang superpower. Wala ko sinasabi. Pero kung sakaling may ganung possibility, paano ka makikipag-akwan? Paano may di-diffuse yan? Tapusin mo na ang laban. Huwag mo na i-diffuse. Diba? Kung hindi, mas delikado ka. Dito sa West Philippine Sea, hindi naman tayo pwedeng umatras Diba? Dahil ang ginagawa lang naman natin, sinusuplayan yung isang bulok na barko natin, no, ng pagkain. Diba?
Yun lang naman ang ating mga damit, Sa loob gamot. ito ng exclusive economic zone natin and Ayungin Shoal is not a territory that can even be claimed. So, walang alam, Exactly. dapat walang pakiang Chinese. Exactly. No? Walang ambag dyan. No? Hindi tayo pwedeng umatras dyan. Di ba? Hindi tayo nakikipag-gera. Isang maliit na supply ship, no, na binobomba ng water cannon, muntik na lumubog sa liit. Anong laman nun? May laman ba yung mga Stinger missiles? May laman ba yun ng mga supersonic missile? Meron ba sa ilalim nun na nuclear submarine na nakatago? Di ba? Very basic eh. Pag dyan umatras tayo, baka yan ang ika-collapse ng Marcos government. Lalo iisipin ng mga Pilipino. No? Pagkain, gamot lang yung dala natin, di pa natin magawa. Right. Ronald, I mean, for me, just quick on this, no? I mean, I think the Chinese are testing our will, no? They're testing how far we're willing to stand our ground. So may pagka-psychological warfare also going on here. So I think that's what's important. We stand our ground because that's how you're gonna get respect by these kinds of power. Yes. Not gonna respect you unless you show strength. Kaya nga si Digong, 6 years siya na ganyan sa kanila. Wala siyang nakuha kasi wala silang respect. They have to for the weak. But I have a question, Ronald. Ako naman kasi, again, I'm not forcing this Molotov-Ribbentrop angle thing, but I'm just saying, I guess ng tao pag may alam kayo sa history, you know what I'm trying. I'm not implying anything. I'm just saying, di ba? I mean, alangan on you know, no, I mean, going back to this, don't you think there's a room for Marcos to come out and say, okay, I think you guys have been underestimating me. Let me make it clear. No, I mean, ewan ko kay Digong, pero yung iba dyan na medyo okay pa, like, pwede na kausapin, like, I think you underestimated me and let me make it clear to you. You will pay a cost if you continue to do this. Can't he come down with the hammer finally? Na biglang, hindi na siya Ant-Man, Thor na siya. Gaganon, di ba? Kasi Ant-Man diba? Mag-Thor na siya. Mag-Thor na siya. Oo. Tama. No? Tama. We should hold our ground. Di ba? We should hold our ground. Lalo na dito sa napaka-fundamental na usapin ng BRP Sierra Madre. We should hold our ground. No? Pero at the same time, no, while holding our ground, no, dapat wag tayong magkaroon ng delusion, no, na yung isang front ay will just fade away. Or pwede pang bigyan ng hallmark greeting card na sinasabi na friends to all, enemy to none, no? In the real world, no, lalo na itong mga psychopath at saka sociopath na kaharap mo. Hindi ko sinasabi na sila yun, ha? Sinasabi ko lang, pag ito yung kaharap mo, hindi naman tayo yan, di ba? Huwag kang tumalikod sa kanila. Huwag kang tatalikod. Halimbawa kami, pag nasa high school, pag nakikipag-rumble kami, tapos yung karambol namin, marami, anong una namin hinahanap? Pader. Kahit mas marami yung sumusuntok sa'yo, pag nagkamali ng suntok, bali yung kamay nun dahil pader yung tatamaan eh. Diba? Pag sumipa sila, maling sipa, bali yung kanilang mga paa. So, naghahanap ka ng pader. No? Yun yung dapat hanapin ng presidente. Ano ba yung pader? Na itong isang front at itong isang major front, no, ay pwede natin harapin nang walang sasaksak sa likod. Ikaw siguro hindi ka pa naparambol. Pag napaparambol kami, pader ka agad ang hap, parang walang sasaksak sa likod. Diba? Hindi ka pwede saksakin sa likod. Hindi ako nagra-rumble kasi nagkukundo ako. Tapos yung kalaban mo, halimbawa, umiwas ka. Umiwas mo yung ulo mo. Pag suntok, naku, sa pader tatama. Bali yung kamay. Palitan natin yung topic. Makikita naman ang mga natin. Sabi nga, kabardagulan naman si Ronald na to. Okay, ito. Towards the end na tayo ng episode na to. Let me just put it this way, Ronald. As you see, the difference between you and me is, I think your argument is you have to have killer instinct, go for gold. This is it. There's no turning back. Ako ang argument ko is, I agree with that in principle, but I'm still worried na may point of vulnerability. I'm like, sigurado ka ba? May pagka-Li Shenglu, di ba? May sigurado ka ba? Kasi I'll tell you one thing, Ronald. So kanina lang, may mga kausap tayo na people, kunyari mga pensionado ng military, ng police, may kausap tayo mga ordinaryong tao. Dito sa Baguio pa to, sa Baguio pa to. At so Baguio, solid north, Ilocano kami, di ba? But you would hear like, Richard, kamusta naman si BBM? Bakit gano'n? Ang taas ng presyo ng bilihin, yung pension namin, baka babaw. Yan. You get what I'm saying? And then suddenly I was thinking like, parang medyo vulnerable yata si BBM. I mean, solid north and dami na iinis
sa presyo ng bilihin, sa pension reform issue. So, and then Maharlika Fund, di pa lumalabas yung mga potential ekek dyan. So vulnerable. Yan yung yun nga eh. Big R, no? Yan yung third front na hindi natin napag-usapan. Parang pinag-uusapan nating front, ito, political, dito. Ito, geopolitical, no? Pero merong isang front na, exactly, na hindi natin napag-uusapan na kung magkalat sa dyan, tatamaan yung dalawang front. I agree with you. I agree. Pero that is a different matter, no? Hindi ka pa rin pwedeng umatras sa dalawang front na ito. Dahil yung options mo are very limited. Di ba? Yun yung problema mo eh, no? You didn't make these choices eh. No? These choices ay inabutan mo, no? Inabutan mo at hindi mo pwedeng takasan. Pero I agree with you, yung third front ay napakahalaga because it will affect the two fronts na sinasabi natin, no? Kasi pero sinasabi nila, medyo nakakahinay na. Bumaba ang presyo ng bilihin, inflation 4.9, no? It's not that simple, no? It's not that simple. Yung peso lumakas against the dollar. It's not that simple, di ba? Tuloy na yung IRR na Maharlika, no? Again, it's not that simple, no? Kailangan mo head-on yung mga problema na yan. Also, go for the jugular. Di ba? Kung sinasabi ko kanina, go for the jugular dito sa mga kalaban mo, itong isang second front. Dapat, sa mga problema ng bansa, tumbukin mo rin. Kung hindi, hihina ka eh. Diba? At saka yun nga Ronald if he gets the economy issue wrong, because God forbid, there could be a big war in the Middle East, tataas na naman ng presyo ng, yes. so hair war. So bugbog na naman ng mga kababayan natin. Yes. Tayo na nga middle class, nagrereklamo na kami. Especially kami mga na talaga magrereklamo kami sa presyo. No, Ronald, because if something goes wrong big time sa Maharlika Fund, something goes wrong against the economy, nagsuslow down ng economy overall, yung mga never Marcos na opposition na liberal and progressive ay pwede pumasok sa eksena. Because as I said, di ba, katulad sinabi natin, one reason why BBM can confidently have this two-front war is suddenly one front is quiet. It's all quiet on the Western Front, di ba? May pagkakaroon. So you can take on the Eastern Front. But something can come out here, di ba? So what you were saying, so you're going for jugular, I'm going for micromanaging while doing the jugular, right? So you like, ayusin natin yun habang I'm going for the gold here, diba? Kaya nga mahirap eh. Kaya nga hindi enviable yung position ni BBM. So mahirap talaga maging presidente, in short, no? President, I don't know. Look at lessons. Ako naman, ito lang yung proposal ko based on limited options. Based on the imperfections of the present government. Pero I agree, may third front na hindi na pag-uusapan. It's the economy, stupid. Diba? Yan ay kailangan harapin din head-on. Kung hindi, the two fronts, you will be weakened pag kinaharap mo yan. Diba? Yun yung kwan. At for now, wala ko nakikitang indications na yan ay inaayos. Diba? No, exactly. So on that, I think we more or less exhausted a lot of this. Let's just leave more for discussion. Kasi I'm still organizing RRL naman with Lel. I'm sure Lel will be happy to join. Pero pag-aralan mo yung mga rumble, yung mga style sa rumble. Ano magagamit yan dito eh? Ako kasi na Korean massage na ako. I don't know if you know, guys. When you're gonna get a black belt in Taekwondo, bubugbugin ka ng 10 black belter or something like that. Alright? Hindi alam ni Mami yan. Medyo purple yung likod natin before, kaya favorite yung purple, diba? Anyway, sana hindi makita ng nanay natin yan. Thank you so much, Ka-RNR. I really appreciate it because I think this was good, sharp analysis kasi we're already looking at the next 3 to 6 months, if not 3 to 6 years. And like I think many people are excited, are happy. Ganun tayo eh. Okay, let's be happy. Let's take hindi ako excited hindi obvious. Hindi obvious. Ako ay very calm, no? Very circumspect, di ba? Very gentle, no? Pero go for jugular. Karambit. Yan ang problema sa'yo, Ronald Diamant. Karambol sa pader, di ba? Puro rambulan, jugular. Ako nga purong micromanaging, take care of the basics. Kaya maganda yung kombinasyon ng big R at saka small R.
Pero may L na parating. May L na parating soon. So, Ay, okay. i-set up natin yan. Magandang usapan yan. Kaya may historiador naman tayong kasama na makulit. At mas controversial pa minsan sa'yo, Ronald. Minsan pag si Leloy nagsalita, parang i-delete ko tong part. Oo, tsaka... Grabe yung magsalita. Minsan matapang. Meron magkakaparehas. Oo. Yung mga kaibigan natin sa extreme left, parehas galit sa amin. Ayun lang. Oo, correct. Pero maraming galit sa inyo kasi coops kayo. Coops daw kayo. Coops ka Ako. Hindi. Okay lang yan. Marami rin galit sa akin. Okay? Thank you very much. Grazie. Grazie. I'll talk to you soon. Pasensya sa mga nakikinig sa'yo. Dahil minsan kasi, naki-carried away. Hindi. Actually, lalo na kung kung may devil's advocate nakaharap na big R. Hindi lang devil's advocate, talagang makulit to. No, but I think that's what people appreciate about this R&R setup is because there's authenticity. People can feel our emotions. No, na hindi lang tayo nagpapa-cute, na nagpapa-English lang, feeling magaling. Hindi, magaling naman talaga. Pero emotionally invested kasi tayo. Invested kasi, talagang kupal talaga. Magagalit na naman sa atin ng mga tao. No, pero invested talaga tayo, Ronald. Kasi, di ba? I mean, we are emotionally invested. And today's topic was also emotional. Kasi, yun nga this is Leila de Lima. Kaya, nung nakita ko yung picture mo with Leila, natuwan-tuwa yung mukha niya, ganun-ganun. Like, di ba, Ronald? Di ba? May bumabalot nga sa akin dahil ako daw nakangiti habang si Leila umiiyak. Pero masayang iyak. Characteristically Ronald daw no? Nakangiti habang yung kayakap ay umiiyak, no? Ay nako, Ronald. Touch of cry ka, touch of tears ka. On that note, thank you very much. God bless you, paring Ronald. Salamat. Regards sa mother mo, ha? Sabi mo, pasensya na po. No? Baka si Lola rin. Lumalabas yung aking inner child pagkausap kita. No? Nagiging bata ako Ikaw, Gen Z ka. Ako, millennial na. Matandang millennial. But let's set this up. I'm looking forward to the RRL with Leloy soon. I-update kita, Ronald, at saka i-update natin yung mga followers. And as soon as we clear itong RRL, I'm sure yung dynamic yung dalawa ni Leloy will be also interesting. In short, ako yung maging mabait talaga, tapos kayong dalawang banatan. And then, may yung kupal. Dyan. Wala. Mano imano. Diba? Alright, on that note, baka magalit mga Italiano kung kasama. On that note, thank you very much. God. Ciao, Bel.